Hi Kahulma! For today's tutorial, ito yung ating gagawin Girl in Pink Cake Topper. Yung height niya is around 4 inches and then yung kanyang hairstyle ay pigtail. Para sa ating tools, we need pointed shapers, dating tools, hook, Dresden, fine brushes, scissors, rolling pin, shading brush, craft knife, and mixing plate. And para sa ating head, kailangan natin ng 50 grams and shape natin yung ating face gamit yung ating tool. Next, gamit yung hook, shape and define natin yung ating nose. Ayan. Shape mo lang hanggang makuha mo yung gusto mo na shape and size. Alright. Then next, gawin naman natin yung ating mouth. Kailangan natin ng pointed shaper. Then mark muna natin kung saan natin ilalagay yung ating mouth. Ayan. And then gamit ako ng sugar shaper. Mark ko lang yung side. And then create ko yung upper and lower lip. Then continue hanggang mailabas at ma-define ko yung upper and lower lips. Alright. Then continue lang. Hindi mo siya titigilan hanggang hindi mo nakukuha yung gusto mo na mouth or lips. And then mark ako ng ating eyes. So dito fall or dito natin ilalagay yung ating eye socket. Then gamit ako ng dating tool. Ayan, para ma-create natin yung ating eye socket. Then add ako ng white or yung ating eyeball. And then attach lang natin siya and fix natin siya ng hindi siya nakaluwa. So kailangan pantay siya doon sa skin ng ating face. Alright, then next, roll tayo ng dalawang black. So, ito yung magiging pupil niya. And then, ilagay lang natin siya sa gitna. Ayan, kasi may tinitingnan siya sa may ilong niya. So, ipi-place natin sa center yung ating pupil or yung ating round black na gum paste or fondant. So, pwede pala kayong gumamit dito ng gum paste or fondant. Ang ginamit ko dito ay yung ating Sugar King fondant. Nag-add na lang ako ng konting flexi gum para mag-set lang siya at mag-dry ng mas mabilis. Okay, so naglagay ako ng eyeliner. And shape ko lang siya. Depende doon sa shape din na kinreate ko sa kabilang side. So again, left and right, kailangan parehas at pantay sila. Kahit yung thickness ng eyeliner, kailangan same. Alright, so next, ayan, nag-create ako ng vodka or nag-prepare ako ng vodka at ng color gel na black and brown para ma-paint natin yung eyebrows niya and eyelashes. Okay, so ito lang yung nilagay ko. And ayun siya. So sa eyelashes naman, wala naman siyang specific na or count ng lashes. So depende. Yung mga nagtatanong kasi kung ilan ba daw kailangan na lashes. So kahit ilan, basta wag naman yung sobra. Wag naman sobrang makapal. Yan, enough lang na feeling mo cute sa kanya. And then, add ako ng konting white. So, dito ang ginamit ko ay color dust na super white. Then, add tayo ng color sa kanyang lips. So, yung ginamit ko dito ay mix ng sugar flare na pink honey and peach. So, kinumbine ko siya. Ayan. Pero again, depende naman sa shade na gusto mo. Pwede mo naman siyang palitan. Pero ito yung lagi kong ginagamit. Mas gusto ko siya na shade compare yung pink talaga. Okay, so, and para sa ears, create tayo ng dalawang teardrop shape and then insert natin siya doon
sa ating ginawang socket. And shape natin siya gamit yung ating Dresden 301. So, mas gusto ko tong 301 again sa mga nagtatanong. Kasi gusto ko yung pagka-pointed ng Dresden niya. Hindi siya yung medyo rounded. So, mas gusto ko siya. At mas manipis kasi. Ayan, so, continue lang natin i-define yung ating ears. Then, dito naman sa side. So, yung level ng ears, so, kailangan nakapantay siya doon sa ating eyes. Huwag siyang tataas. Okay? And then next, ayan, kikreate tayo ng armature. So, yung gamit ko dito ay gauge 16 or 18. So, pwede naman kahit anong size ang available na meron ka. Make sure lang na kapag mataas or medyo mabigat yung gagawin mo na figure, so, gamitin mo yung mas makapal. So, mas okay kapag gauge 16. Next, gagawin natin yung legs. So, ako, ang lagi ko talagang inuuna ay yung legs. Pero sa video na to, inuna ko yung face. Kasi gusto ko, bago ko gawin yung face, meron na akong katawan para mag-dry na siya. Kasi minsan, kapag malambot yung ating body, lalong-lalo na yung neck, saka yung legs, tapos pag pinatong mo yung head na medyo mabigat, usually nadi-deform siya, lalong-lalo na yung neck. And yes, mas okay na ma-set or ma-dry muna natin yung torso, lalo na yung neck. Kasi kapag pinatungan natin siya ng mabigat na head, madi-deform siya. Possible na ma-deform. Kaya may mga nagtatanong sa akin, Chef, bakit yung neck niya parang nawala? Meron naman niyang kanina. So, mga ganong questions. Kasi kailangan ma-dry mo muna yung neck niya bago mo patungan ng head. And, yun. So, next, insert natin yung ating legs doon sa ating armature. So, pwede kayong mag-add ng paste or ng ating edible glue doon sa ating pinaka-armature. Make sure lang na wag sobrang basa para hindi rin dumunulas yung ating legs. And then, ayan siya. So, bago natin insert yung ating torso, make sure muna na maganda yung paka-insert ng ating legs. And then, ayan, attach natin siya and fix na maganda yung proportion ng ating legs and torso. And then, next, mag-roll tayo ng pink na gum paste. And then, cut natin siya. So, yung size niya, depende kung gaano kahaba yung dress na gusto mo sa figure mo. And, cut lang natin sa side. Okay, so add din tayo ng konting textured gamit yung ating dress din. Next, create natin yung ating arms. Actually, isa to sa mahirap gawin. Lalong-lalo na yung part ng fingers kasi kadalasan nadudurog at napuputol siya sa sobrang nipis. So, unang-una, kailangan maganda talaga yung medium na gamit mo. Kasi kapag hindi, lalong-lalo na kapag malambot at mabilis mag-crack, so, yung mga daliri na ganyan kaliit, madudurog talaga siya. So, mas okay talaga at dapat talaga na maganda yung gamit mo na medium. And kailangan make sure din yung blade ng knife mo, wala siyang gum paste in front that. Kasi kapag meron dyan malagkit, sasama yung finger. So, mangyayari, masisira siya. So, kailangan malinis talaga. Then, para sa hair, ayan, nag-create ako ng bilog at finix ko siya doon sa likod ng ating head. So, ganyan siya. Okay, so lapat lang natin. So, sa hair naman, ang pinaka-favorite ko na gamitin ay itong 304 ng Sirarth na para siyang knife. Knife daw ng McDo. Okay, so, and then, again, yung hairstyle natin ay pigtail. So, hinati ko siya sa dalawa. Ayan, and then mag-add ako ng
texture ng hair. So, mark muna ko ng dalawa kung saan mag-fall yung ating pigtail. And then, add tayo ng mga texture ng hair. So, make sure lang na kapag naglagay ka ng texture, ay lahat ng line ay papunta kung saan ka nag-mark ng pigtail. Isa sa mahirap gawin ay kapag nakatali yung buhok. So, make sure na bago mo gawin to, ay na-dry na yung pinaka-head niya. Ako minsan, kapag gumagawa ko ng figure, nilalagay ko siya ng hair, the next day na, matagal akong gumawa ng figure. Gusto ko, kada part, isang araw. Ako lang naman yon. Kasi again, lagi kong sinasabi, kailangan gumagawa lang ako kung kailan ako nasa mood. So, kadalasan, ngayon araw na to, legs, the next day, face, the next day, hair, ganon. Yan. Syempre, maliban na lang kapag order. Kapag order, syempre, dire-diretso siya. Pero again, kapag ganito yung style mo ng hairstyle, mas maigi na madry mo muna yung head para hindi siya ma-deform. Kasi kadalasan kapag ganito, madi-deform talaga siya. Kasi syempre, yung paghawak mo sa head ay medyo marami kang gagawin. Kaya, possible na ma-deform. So, again, mas mabuti kapag na-dry mo muna yung head, saka mo siya lagyan ng hair. Okay, so ayan. Then next, maglagay tayo ng mga maliliit dyan, na mga teardrop na pahaba na shape ng hair. And then, ayan, so maglagay ako dito sa side. Sa hair naman, wala naman siya masyadong bawal. I mean, depende kung sa tingin mo ano yung maganda sa figure mo. So, ilagay mo lang. Parang tao din yan. May bagay na hairstyle sa kanila, may bagay na hindi. Ako din, kadalasan kapag gumagawa ko ng figures ko, may figure ako or may nagagawa ko na face na hindi bagay yung ginawa ko or nilagay ko na hair. May mga ganun. Parang tao din. May haircut sila, may hairstyle sila na hindi sa kanila bagay. Kaya, ayun. Then, next, add ka lang ng mga maliliit pa na detail ng hair. Depende kung gusto mo na medyo madami siyang hair strand. Gagaya ng nilalagay ko pa. Okay. Diba? Bastang susunod lang. I mean, kapag nilagay ka ng hair, tingnan mo din na hindi sabog-sabog yung kanyang mga hair strand para maganda yung ating hair, di ba? Ayan, so mas lalo ko pang dinidefine at pinapaganda yung ating hair. Then, add ako ng konti talaga. Mag-add ako ng maliit na butterfly. Yan, pwede ka naman gumamit kahit anong color ng butterfly yung gusto mo. Or pwede ka naman maglagay dyan ng kahit anong insekto. And the next shape tayo ng teardrop shape. So, dalawa yan. Kasi pigtail siya sa left and right. So, yung size niya depende naman sa inyo. Pwede nyo naman siyang habaan. Pwede mo nyo naman siyang lakihan. Then, add lang tayo ng mga lines dyan ng texture doon sa ating hair. And then, attach natin kung saan nakalagay yung ating pigtail. Pwede kayong mag-add or gumamit ng floral wire kapag yung pigtail mo ay mabigat at malaki. So, pwede kayong mag-add ng support para hindi lang siya bumagsak. Gamit kayo ng mga gauge 24. Yan, pwede na yun para ma-support niya yung hair niya na hindi bumagsak. Alright, so ayan siya. Side. Diba? Next, maglagay ako ng floral wire gauge 24 doon sa ating torso. So, ito yung magiging
support niya sa arms. Ito ay optional. Pwede nyong lagyan, pwedeng hindi. Ako, naglagay lang ako kasi yung position and movement ng aking arms ay medyo nakataas siya ng konti. Kaya, nilagyan ko siya ng support. Then, next, ayan, nag-prepare ako ng dalawang pahaba na shape para gawin ko siyang detail pa doon sa ating dress. Parang strap siya. Okay. So, dito kahit naman, pwede naman maglagay ng kahit anong design or detail na gusto mo sa kanyang dress. Okay lang. Yan siya. Ayan. And nag-add ulit ako ng botones para detail doon sa ating dress. And attach na natin yung head doon sa ating body. So, yung ating head, nilagay ko na siya ng butas para easy lang siyang ilagay doon sa ating body. So, ayun. Thank you for watching. I hope na may na-learn ulit kayo sa tutorial natin today. Ingat and God bless everyone. Bye!